Kumusta kayo lahat? Ngayon naman ay susubukan ko yung performance ng kalahati ng aking ultimate rocket stove. Ito yung kalahati na ito. Ito yung kanyang riser. Ngayon tinanggal ko yung kalahati. So yun ang kanyang performance ngayon. Ito siya ngayon. Titignan natin kung ilang minutes siyang pakukuluin yung ilalagay kong tubig dyan. So yan ang kanyang performance. Ito ang performance ngayon ng aking rocket stove. Bali, ang taas na lang na ito ngayon mula sa ilalim, 15 inches. Ang height ng aking rocket stove. So lalagyan natin ngayon ng salang. Tignan natin kung ilang minutes siyang mapapakulo itong tubig na to. So yan. So yan ang kanyang pwesto. Lalagyan natin siya ngayon ng tubig. Tingnan natin gaano katagal niya mapapakulo yan. Okay, so halos kalahating kawali. Wala sa ayos ha. Teka, pwesto natin na maayos yan. So yan ang performance ngayon ng aking ultimate rocket stove. Gaya na sabi ko sa inyo noon, pwedeng kalahati ito. Pwedeng hatiin. Yan. Yan ang kanyang loob. Tingnan natin kung makikita yung loob. Yan. Okay, kung mapapansin ninyo, stable na stable yung apoy niyan. Pwede natin itong isara. Yung tawag doon. Yung pinaka air intake. So, ayan na siya ngayon. Napakaganda ng buha. Ang kagandahan talaga sa mga rocket stove ay hindi na pinapaypayan, concentrated yung apoy talaga nito. Ngayon kung gusto nating dagdagan ng air intake, ibubukas lang natin yung pinakatakip natin dito para pasukin ang hangin. Hindi masyado makita. Okay, so babalik talaga yung camera. Ang mahirap yung ganito. Okay, so ito ngayon ang performance ng aking rocket stove. Yan. Kalahati na lang siya ngayon. Yung isa kasi, yun ang kanyang riser dati. Yun. Pwedeng isok-sok dito yun sa ibabaw. So ngayon, siya ay 15 inches na lang yung kanyang taas mula sa pinakailalim. Ang kagandahan sa mga rocket stove, hindi na kinakailangang paypayan. Talagang diretso na yung apoy. At saka kung mapapansin niyo, malinis yung ating apoy. Walang masyadong usok na nanggagaling sa ating chamber. Ngayon lang ako nakagawa ng ganito kalaki. Bali, mahigit 7 inches yan yung pinakabunganga niyan. Pinaka-diameter ng ating rocket stove. Hinahangin lang kaya tabingi yung ating apoy. Ngayon kung ladagdagan natin ng kaunting air intake, yan. Ganyan ang nangyayari sa kanyang burning chamber. Wala na itong blower. Ganyan lang siya. Kaunti lang nilagay na gatong ko dito sa lugar na ito. Yan, nakita nyo, halos lampas sa ating kawali yung kanyang puwersa. Lalayo ako, mainit. Mainit kasi kaya lumayo ako. Mas maganda siya kapag ganyan lang pala kataas. Pero okay rin naman yung kapag ikinabit natin yung riser na nandito. Lampas din naman eh. Nai-video ko na to dati. Yan. Ipapatong lang yan dyan sa ibabaw. Lampasan din yung apoy dyan. Ngayon, tinesting ko yung kung pwede yung kalahati lang. Okay naman. Kung mapapansin nyo, dyan lang lalabas yung apoy. Dito sa lugar na to, sa ating lagayan ng gatong, walang lumalabas na apoy. Yan o. Parang hinihigo papunta ron yung lahat ng mga yung pwersa. Walang lalabas na apoy sa ating pinakalagayan ng gatong. Kung maglalagay tayo ng gatong, papasok lang natin dito sa loob. Yan. Kaya lang, wag masyadong marami, masusuffocate kasi. Paunti-unti lang. So yan. Gaya na sabi ko sa inyo dati, wala itong blower. Pag nagsimula ng uminit yan, talagang dire-diretso na yan.
Yan, nagsisimula ng kumulo. Kumukulo na. Wala pang 5 minutes. Mahigit lang 2 minutes, kulo na kaagad yung tubig natin. Kasi yung apoy na lumalabas dyan, halos sakopin yung buong kawali eh. Oh. Napakaganda ng birada ng apoy na binibigay na ito. Malakas talaga. Pwede rin tayo maglagay ng gatong sa ibabaw kung gusto natin. Gaya ng mga maliliit na ito. Kung kasya, pwede natin ilagay yan dyan. O kaya dito sa lagayan na ito. Ngayon kung medyo maliit, pwede natin isuksok dito sa ibabaw yan kung magkakasya yung ating panggatong. Yung ganyan. Pwede padaanin sa ibabaw yung ating gatong. Pwede yung dito, pwede doon. So ito lang kagandahan sa ating rocket stove. Yung mga naririnig yung putok-putok, yan talaga ang palatandaan na ganyan talaga ang disenyo ng rocket stove. May mga nagpuputok-putok. Umiinit na kasi yung ating burning chamber. Yan, kung mapapansin nyo, talagang ang ganda ng kanyang birada. Ang ganda ng pagkakakuha ng apoy. Hindi kinakailangan ng maraming gatong dito para makapag-produce ng ganyang kalakas sa pwersa ng ng ating apoy. Ngayon kung gusto nating dagdagan ng kaunting oxygen, iaangat lang yan. Ayan. Medyo magbabago yung apoy niya, medyo lalakas ang kaunti yan. Yung usok na lumalabas yan, galing yan sa tubig kasi kumukulo na. Ayan o, kulong-kulo na yung ating kawali, yung ating tubig sa kawali. Sandali lang, wala pang 3 minutes lang yata yun. Yung kalahati ng kawali na yan, yung nilagay kong tubig, kulo na kagad. Binalikan ko ulit itong aking mga experiment na ito. Hindi po pwede yung ganung kalit na kawali. Nilalamon ng apoy. Kaya dapat ay pangmalakihan ito. So kaninang-kanina pa tayo, hindi ako nagpapaypay dyan. Hindi ko ginagalaw yung gatong. Nagdagdag lang yung isang maliit na peraso. Pero kung makikita nyo yung persa ng apoy niya, hindi nagbabago. Talagang diretso pa rin. Ito lang ang kagandahan ng mga rocket stove kasi concentrated yung apoy sa sa labasan ng kanyang sa dulo ng kanyang burning chamber. Hindi ka na magpapaypay. Diretso na siya. Maski walang blower, maski walang additional na oxygen. Nilagyan ko pa naman yan. Pero just in case na kinakailangan, gusto kong palakasin talaga, pwede kong kabitan ng blower yan sa ilalim. Ito, namuti lang ito kasi ano ito eh. Yung pinturang nilagay ko dyan, medyo mapusyaw. I mean, manipis. Yung aking high temperature na pintura. Yung nagpuputukan na yan, okay lang yun. Yung mga, ano lang yun, yung mga kahoy-kahoy na yun. Nasosobrahan sa init. Nagpuputukan. Talagang ganito ang karakteristik ng ng mga rocket stove. May maririnig kayong parang nagpuputok-putok, tapos parang naugong ng kaunti. Kaya tinawag na rocket stove yan. Lalayo ako. May isang metro layo ko dyan. Kasi nakakadarang ang init. Wala itong cut. Talagang pababayaan ko lang siya. Tignan natin ang kanyang pinaka-performance talaga. So just in case na mawalan tayo ng gas, pwede itong alternative na gamit. Lalo na sa mga maraming, sa mga bundok-bundok o sa mga malapit sa mga kahoyan. Makakatipid kayo sa gatong. Magandang performance ng apoy, isang ka pa. Pwede dito yung mga sanga-sanga eh. Yung mga ginamit ko yun, mga mga scrap materials na mga palo China, hiningi ko sa FCM. Kasi mga scrap lang nila yun, yung mga pinagtabasan nila. Ang ganda ng kulo.
So, by means of this, makakapagluto-luto tayo. Just in case na mawala ng gas, pwede itong alternative na magagamit natin. Okay, so magagawa pa ulit ako ng ganito. Kasi ano pa lang ito, prototype. Meron pa akong materialis dun. Oh. Yan yung tubo na yan. Yan. Nag-evaporate na yung ating tubig. Kulong-kulo talaga sa gitna eh. Oh. Hindi natin maiiwasan na magkaroon ng tawag dito ng talagang produce ng mga ang kulay na produce ng mga rocket stove ay orange. Hindi tulad ng mga use oil stove ko dati, talagang blue flame talaga. Napakaganda ng kanyang tawag dito. Sirit ng apoy niya. Eksakto lang sa ng kawali. Lumalampas pa nga sa kawali. Dati kasi maliliit ang ginagawa ko na ito. Ngayon lang ako gumawa ng ganito kalaki. Kung gusto nating gusto mong maglibang, pwedeng itaas yun eh. Ikabit sa taas. Magdodoble yung height na ito. 15 inches yung bawat putol na ito. Kaya kung idudugtong yun, yung isang yan, 30 inches ang kalalabasan. Yung nauna kong video, 30 inches yun. Maganda rin ang performance, ganito rin. Kaya din niya palabasin yung apoy sa ibabaw. Kung mapapansin niyo, walang lumalabas na apoy dito sa lugar na to. Pero mas mataas yung lalagyanan natin ng panggatong Pero walang naliligaw na apoy na napunta sa lugar na to. Ayan, parang hinihigop nga papasok yung apoy. Tingnan niyo maigi. Yung apoy parang hinihigop papunta ron sa burning chamber. Walang lumalabas sa lugar na to. Lahat doon papunta sa isang yun. Matagal maubos ang ating ang ating pinaka-fuel. Matipid sa panggatong. Hindi tulad sa mga tripod, yung ganong karaming panggatong na yun, yung nilagay ko dyan, ubos agad yun. Tapos maraming nasasayang na init. Hindi tulad na ito, nakakonsentrate talaga ang ating niluluto. Nakakonsentrate siya sa niluluto natin. Problema na ito, baka masira na naman yung aking video. Naglolo ko na yung aking cellphone eh. Minsan nakala ko naka-full video pagka binuksan ko na, wala na. So napakatagal ng kanyang performance. Kanina pa yan pero hindi ako nagkukuhan. Hindi pa ako nagdadagdag masyado ng apoy dyan, ng gatong. Ngayon kung napalalakasin natin, pwede nating iurong tong mga ito. Yung mga nandito na gatong, pwede nating itulak papunta roon eh, no? Pwedeng itulak yan para magkaroon ng additional na fuel. Pwedeng itulak ko yan papunta roon. Kung nung itinulak ko, tignan nyo kung ano nangyari. Lalo lumakas siya ngayon. So, hindi na magpapay-pay-pay-pay. Diretso na talaga yung kanyang performance. Maganda to sa mga nagpapalambot ng mga niluluto. Kung meron kayong palalambutin na lulutuin, maganda ito. Napakalaking tipid. Parang inihigop yung apoy papunta ron. No? Walang nalabas sa portion na ito. Doon lang. Okay, so medyo matagal na mahaba-haba na tong video na to. Tatapusin ko na to rito. Okay.
Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. At na-testing ko rin yung half portion ng aking ultimate wood stove. Ayun yung kalahati. Tinanggal ko. Kasi detachable naman yan eh. So yan ang kanyang performance ngayon. Ang ganda ng berada talaga ng apoy na to. Hindi pwede yung kawaling maliit na yun. Masusunog yung handle. Kaya malaking kawaling ginamit ko rito. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggagawa ng ganitong mga rocket stove na ito. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Sana may napulot kayong idea tungkol sa mga rocket stove. Sana dumami pa mga subscribers ko. Thank you so much. Hanggang din. Grabe init.